simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, paligid, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Tangga! Energy. Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo, energy! Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, mga kasumanwa. It is now 6:06 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Libacol, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matalog to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Macato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahay, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Abahay, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Abahay, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. Aksyon sa Energy. Prangkahan. Pamamahayag na magpapahayag ng buong katotohanan
Makikialam dahil may pakialam. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Si Manuang Jopel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasi Manuang Jopel, reporter ng bayan. Kasi Manuang Jopel, reporter ng bayan. Kasi Manuang Jopel, sumbungan ng bayan. Kasi Manuang Jopel, aksyon agad. Aksyon sa energy! Kabiserang Banwat Kalibo, Kabugusan Probinsya Dakar, Luzon, Visayas, Mindanao, around the world. Magaling sa Broadcast Center, it Energy FM Kalibo. Good morning! Magkaroon at lograd Miyerkules. Petsa 3 bugat Mayo, dag-un 2026. Nagapangalaga doon aksyon sa energy prangkahana. Agbukasyon natin karang mga linya at komunikasyon. Pwede na gid magpartisipar. Mag-text o tumawag sa 0928-125-7274. Pwede man sa aman karang landline number. Dial 268-6118. O mag-comment gamang sa comment section natin ng Facebook Live. Sa Facebook page at Energy FM, rong Energy FM 107.7 Kalibo. Like, follow, and share. Dugangan nyo pa subscribe. LFSS. Like, follow, share, and subscribe. Ibinyo kami mga kasimanwa sa atin yung pangalagad. Magkaroon Miyerkules again. And we've got 6:13 in the morning. Sa mga nagkakapi-kapi na, sa mga kakabugtaw pa yan. Kakabukas pa ang radyo. Kakabukas pa lang, pero naka-full volume na. May dayad nga agahon sa tanan. Bayan kong sinilangan. Aksyon sa energy! Hindi ka papalupig kanino man. Ngunit bakit sila naglalaban? Mapanasyonal, mapalokal gidagara. Kinagulo. Rung latest guman. Rung banggaang Padilla. Pangilinan. P versus P. Bukod at si Tita Shawi Rwanda karang ginaawahian ha. Action sa energy. Bukod at una kang naging akin. Pero ngayon, siya'y akin na. Action sa energy.
Arong ginaawayan ni Senator Padilla ag ni Senator Pangilinan. Rung gusot sa Senado, may kaangtanan kay Senator Bato. Ay sa andang resolution number 44 nga may layuning protektahan si Senator Bato sa pag-aresto mangud siya ng warrant of arrest maghalin sa International Criminal Court sa kasong crime against humanity o kung murder. Bilang ginakabig nga co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay may mga senador sa minorya ang negatibo para kanda o nagpirma sa rondaya karang resolution nagsambilog niya ni si Senator Pangilinan. Nagkaroon deliberation, may isang kiring debate, tumaas rong boses ni Senator Pangilinan sa interpretation ni Senator Padilla. Sininggitan kuno imaw ni Pangilinan, nagreklamo ipa-ethics committee gagin suspend session ni Senate President Tempore Loren Legarda from Antique. Rung session agud istoryahan nanay. Lumapid si Pangilinan kay Padilla, gustong maglamano. Bation parong hambay ni Pangilinan, hindi kita sinisigawan. Sabay abot alima para maglamano. Tumaas lang yung boses ko. Gaatras si Padilla, ayaw makipaglamano. Pero kung makita nyo ka to, kapinbuhi pero akong idol nga Senadora Miriam Defensor Santiago at the top of his voice pag akigimaw singgit na dihamak. Pero ngayon masyado na tayong nagiging balat sibuyas. Depende man siguro ron sa pressure ang ginapangatubang itatun nga mga senador. Kapinyon gid si Senator Bato de la Rosa. Ag nagakabug-kabugon man kuno rung dughan ni Senator Bongo ay suno kay Trillanes. Masunod nga magawa rong warrant of arrest against Senator Bongo. Sa pila ka mga interview ni Senator Bato de la Rosa, batsag mugun rong boses ng malumanay, medyo problemado. Ay mo nga ni mismo naghahambay nga at the lowest point of his life. Rung nababatsagan na makaron. Aguriba nga ni kapinro mga anti-DDS. Naghahambay nga desperado na si Senator Bato sa pagpanawagan na kay BBM ang buligan ni Mao ag hindi imaw isuko sa ICC.
Aniyas na magkaroon rong kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ega usoy it pamaagi legal ang pwedeng maging solusyon saan ang ginapangatubang magkarong problema ay una nagahugat sa gihapon rong NBI sa Guait Senado para imaw arestuhon. Dati man na ayaw pumasok ng Senado, magkara ayaw lumabas. Ay uuron, magwa imaw, arestuhon dayon, daghon rito sa daheg. Ay di pa man mo karon, magakita man na sanda ito ni Tatay Digong. May kaibahan yun man na si Tatay Digong rito. Mayad kung sangka selda sanda. Ay kung magkaiba, hindi man gyapon sanda magkita. Adlaw-adlaw lang ekspektahon ta. Rung kinagulo sa Senado. Ay kung kay dugang tapangani, kung kay Senator Pangilinan, temporary lang. Aron dayang nga pagbago it mga posisyon sa Senado. Ay tingahaon mananda nga mabalik arong pagiging mayorya sa andakarang grupo. Nababasa man doon kampo ni Senator Bato de la Rosa. Samtang igtuloy mo sa sudid Senado, ginaprotektahan it Senado. Sa idnagon ron yariya sa gawa. Sige dan strong coordination it NBI, Interpol. Ag hindi magayo matabo. Nga pati aton karang Philippine National Police ay sa una-unang naging statement. May 10,000 personnel arong PNP para mapacilitate rong pag-aresto kay Senator Bato. Ani sagwa samtang rito sa sugod si Senator Bato, insigidasyon karon mga coordination planning kung paano imaw makuot rito. What will happen if it will happen? Arong mga nagarali sa Guait Senado, mag-aabo pabagaayhan agud punggan raton nga mga otoridad nga maaresto si Senator Bato. Adlaw-adlaw lang raton karang pagbilinantay kung ano rong magiging update. Maaaresto ba o makakabalik sa bundok? Aksyon sa energy! Saan ang panaguan ka to? Ay suno mismo kay Senator Bato. Ag sa mga naging statement man ni Senator Padilla sa mga pagpangutana kung siin nagpanago si Bato bago bumalik sa Senado, agud makaboto, agud magkaroon changes
sa lidatura it Senado ay dumanimo sa bukid somewhere in Mindanao. Ano man naraan ang ginakaon rito, doon rong maging istoryahan ko nanda sa unang gabi ni Senator Bato. Una sa Senado, ay igto man nagkatugog si Senator Padilla para ibahan si Bato. Ag doon rin naging istoryahan. Rong mga matang mapagmatsyag. Rong mga anti-Duterte, pro-Duterte. Doyon kararong mga nagasilinangag. Nagabagayluhan it mga mainagamon nga opinyon. Nabatian nga ni sa nahagip ita camera nga to. Si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Nag-mention nga ni mo nga may nag-raise a bit question about sa mga nag-rally nga mga supporters ni Senator Bato sa Guwait na Senado. May na-mention si Attorney Matibag. Hayaan nyo sila ay pangkain nila yan. It's an indirect accusation. Ginabayaran ro yung mga nag-rally. Ang mga supporter ni De La Rosa. Una sa Guwait Senado. Na recall ko nga ni during the time nga na-interview natin iya sa programa si now NBI Director Attorney Melvin Matibag. If you could still recall also, nagkamano-mano nato ni mo iya sa programa bangod sa anang artikulo nga tinawag na si VP Sara nga brate nila. Ang ni maanghang man ro nagagawa ng mga tinaga sa baba ni NBI Director Matibag. Maisog man nga abogado ra. Aturong time nga na istorya nato ni mo sa kahanginan live. May kaangtanan sa rundo yung artikulo na nga Inday dabrate nila. Ag si NBI Director Matibag nga dati man ra nga kaanib ni former President Rodrigo Duterte, may katungkulan man da sa PDP laban. Pero may mga natabo man siguro saan da nga hanay nga nagkaroon disgusto alitan nga nagsipak imaw sa grupo ni former President Rodrigo Duterte. Ag magkaroon partigo ni Mao ihikotibo being the Director of National Bureau of Investigation. Sa pihak nga bahin from national to local concerns, daywan naton ka mga kongresista from the 1st District, Congressman Jesus Papajes Marquez, and from the 2nd District, Joven Lolocong Miraflores. Idugang pa naton si Uswag Ilonggo Party List Joang. Hagos iyon man mo permi sa aklan doon
Dayan tatlo ka mga kongresista nagboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano Rwanda nga mga naging rasones maging konsidera to vote yes for the impeachment of Vice President Sara Duterte? Aksyon sa energy! Sa pihak nga bahin pagid, issue lokal, sambilog siguro mana sa pinakamabuhay nga sesyon itsang gunayang bayan it Kalibo rong ginpatigayon kahapon. Aksyon sa energy! Ito na istoryahan yun rong ginbasa tabagang nga sugat itsang ka-vendor. Sa aton nga Kalibo Public Market nga ginpaabot sa sangguniang bayan, ginpaabot man sa opisina ni Vice Mayor Philip Hierro Quimpo, gintawan kahapon nitligwa ang matalakay agrong resulta pag-imbitahan aron daya nga mga vendors it Kalibo Public Market next session. So next Tuesday is May 19. Alauna ronit hapon. Aghatalakay man kahapon or gin-schedule man kahapon confirmed nga sa masunod mang session 19th of May. Pagatalagayon man rundaya karang CAFEB report or CAFEB financial report. Sa energy! Dapat nga ni mana hindi isabay, no? Ay medyo mabuhay-buhay mana dayang daywang ra ka mga issue, no? Nga kinahangan gid naton tutukan. Pero sige mana isabay talang tawaan tama na sandad bisan tigsang oras. Agud matalakay gidit mayad daywang ra ka mga hot issue sa Banwat Kalibo. Ani bagantayan sa pag-aabuton nga sesyon Martes nga adlaw May 19. Rung mga taga Kalibo Public Market para ginaklaro tatangani bukod at mga matag-as nga opisyales, not the president, not the vice president. It Kalibo Public Market Association rung nagpadagah it concern sa aton nga sangguniang bayan. Pero tanan sandaron panigurado pag-aimbitahon. Kapinyon gidrong nagpaabot itsugan. Ay halalang roandang pinakitlooy. Una man gihapon sa puro lang tugaan pagpasalig. Parehas man baga sa topic namon ni punong barangay Juliet Melgarejo kahapon sa andang surplus nga puro lang tugaan. Gumapaw gunong sang dag-on it halalang tugaan madali lang. Uwa man sa gihapon. Doyon no nagiging pattern. Ani takaan yun gidrong mga vendors nga ra. Kapasagamat gid sanda. Ang tawaan sanda it tiyempo oras. Inatong sanggunayang bayan ay pag-iimbitahan man
arong mga concerned department nga dapat magsabat sa mga concerned karon daya karang mga negosyante. So, naging mainit-init kahapon rong pila ba yun? 37.5 kVA nga transformer nga igabutang rikaron sa may Kalibo Memorial Parks and Crematorium sa Mabilo. Una binga to naka-certify urgent pamanduna. Unang pagtalakay, missing in action rong mga resource person. Yesterday rong nag-attend si Engineer Danny Marte, representing the engineering or Municipal Engineering Office, ay imoras ang ka electrical engineer. Ano rong nag-transpire? Very well informed baga si Engineer Marte sa rundo yung plano, urgent request nga iga-purchase nga 37.5 kVA transformer. Sinoro maging supplier? Imaw man baga rong magiging supplier o kontraktor? Ginaputos manyarat kontrobersiya nga forbidding na daw kung madayon sa Lunes 18 Mayo ang pyrolysis thermolysis machine una sa aton nga igabutang sa aton karang may Kalibo dump site sa Bacau Sur. O dali lang tanan doon. Pag-istoryahan ta sa aton nga pagpanumbalik. Stand by. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una it serbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Si Mark po, yung tumawag sa inyo. Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po? 24 po. Taga saan po kayo, Tatay Mark? Katarman po, kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman. Oo. Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, po, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng ng maayos. Oo. Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong coated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa
katawan, maganda sa pakiramdam. O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gyud napapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Sun Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Manso, dito sa Panay, Arua City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatae ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw, di po tatay. 4 na araw bago po kayo magbawas. Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatae na ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo? Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee. Okay po. Kung minsan pagkaaga, almusal, pag walang ulam, pinaulam ko yung rice coffee. Yung rice coffee. Masarap. O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. School season is coming. Are you ready? Ready, set, go. Let's go! We at Unitap Kalibo will help you find what you need this upcoming back-to-school season. Many school items, school materials, and school essentials are in store just for you. Available items are notebooks, papers, pencil case, envelopes, writing materials, art materials, reading materials, stationery and office supplies, school bags, school shoes, school uniform, lunch bag, lunch bags, tumbler, and many more. Hurry up while we have a lot. What are you waiting for? Ready your budget? Set the date? Then go and visit Unitap General Merchandise Kalibo, located at Jaime Cardinal Sin Avenue, Kalibo, Aklan, right in front of Kalibo Fire Station. Unitap General Merchandise Incorporated, your budget-friendly store.
Ako si Jonalie Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa gutom na di mapigil, may sagot na sigurado. Isang kainan na tunay na panalo. Suling Tapsideria, pangalan pa lang ay astig. Busog ka sa sarap, babalik ka ng paulit-ulit. Sulog na paborito, umaga hanggang gabi. Nilagang bakat bulalo, sabaw palang panalo na lagi. Pares at bindonggo, ulam na swak sa kanin. Sizzling na lutong bahay, sarap ay walang katulad din. Suling Tapsideria, dito ka na kumain. Only rice with free soft drinks pa, walang bitin sa kanin. The only rice queen of Aklan, tunay na bida. Sa bawat subo, sarap ay ramdam na ramdam mo na. Arroz, kaldo at goto, pampainit ng umaga. Lomi at batchoy, sa gutom ay palaban talaga. Chicken at liempo, inasal, ihaw na nakakaakit. Rice balls na swak, sa panlasang walang kapalit. Suling Tapsideria, kainan ng bayan. Sulit at busog, saya'y walang hanggan. The only rice queen of Aklan, walang kapantay. Sa sarap at dami, dito ka tatambay. Kahit barkada o pamilya ang kasama, sa bawat order, saya ay dama. Hindi ka magsisisi sa bawat tikim. Suling Tapsideria, panalo pagkain. Kaya tara na, dito na magpunta. Sa gutom mong matindi, ito ang sagot talaga. Suling Tapsideria, babalik-balikan mo. The only rice queen of Aklan, panalong panalo. Suling Tapsideria 1 is located at Rojas Avenue Extension near ASU Calibo. Suling Tapsideria 2 is located at Regalado Street, Poblacion, Calibo. Soon to open, Suling Tapsideria Makato Branch, located at Poblacion, Makato, Aklan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:48 in the morning. Balik kita sa ating panerbisyo publiko. Good morning anay kay Ninong Vince Emahe sa California. Also to Ninang Maria Lenny Rebito and Emahe family. Juvie and Jaya, hello there. Sa mga dagag kinalangay nuevo, always nakatutukaton sa matgid ha. Kay Kagawad Mai, Nong Ray, kay Kagawad June, sa familia mo Kagawad June, and kay Anang Bibe. Hello kinyo tanan una. Si Kagawad Michael Villanueva Solina, 8 Lagimbanwa West. Happy Wednesday morning. Kagawad Michael, kinyo tanan una. Kay Antinolita Cortez sa mga taga Barangay Kaano, Mami Emmy, hello kinyo una, no? Salamat gid sa pagpamati. Sa Japan, nagpamati ka si Kasimanwang Lani Hatanaka. Blessful morning katon ag kapi-kapi kita. Yeah. Betty Serebo sa Sunchang in South Korea. Nagpamati man katon salamat gid Adjuma, Betty. Kay Kasimanwang Analita Pican. Good morning ag sa tanan kuno nga nagapagamati. Si Kasimanwang Ruway na Istures nakatutukaton.
Kay kasi manong Roderick Reynon, sa mga taga-Badio naman siya, una sa Ilocos, thank you God. Sa paring tol, Edwin Managbanag, una sa Milpitas from the US of A. Kay Nanay Rita, kay Tatay Chris, Managbanag family, sa Dongon East, Numancia, una man sa Kainap family, kay Kasimanwang Rofel Kainap, sa bilog mong pamilya, may dayan kapag pamati. Sa mga taga-Kalibo Public Market, nag-tune ka doon, good morning. Sa tanan ng mga public market here in our beloved province of Baclan. Alas 6:50 na, 6:50. 6:51 na gid nga ni. Sa Euron danay mga natibon nga report, hindi kasi manuwang Vanessa Paderes, sana karaga pag libot-libot, raya sa Banuang Kalibo, bilabag mga kamanuwahanan, una distrito at probinsya Dagan. Live report. Kasi manuwang Vanessa, would you report? I-energy mo na. Yes, kasi manuwa nga Jofel, sang motorista karon dong ninahan, gindaga karon sa ospital, matapos karon nga maaksidente, makaron nga mga agahon, no? Di ka na sa may bahid, ita, barangay Mabilo, yara sa Banwa, ita, Kalibo. So, karang nga, pakisipag-angot sa mga saksi, no, sa runday karang nga natabong nga aksidente, runday karang nga motorista, kaya paulit ang anikuntara no halin sa anak karon nga trabaho halin iya sa Banwa Ita Kalibo paadto karon sa Banwa Ita New Washington kat gulpit anay mo nga or gulpit nga may tumabo karon nga aayam aga rason nga ma-discrash at aro dahil nga motorista kasi manwa nga Jopel. Ngani nag-angkunta ita lastros anak karon nga gawas mga gas-gas aga nina aga naghagok nga ni kunura anak kato nga alima kasi manwang Jopel bangod gani sa anak karon nga impact no ita anak karon nga pagka semplang dahil gani sa dahil nga nagtabo karon nga ayam ngani gindaga imong ra sa ospital iya taton karang nga Banwa Itilibo para sa medical nga atensyon samtang giana karon nga motor hay gimboman at ana karon nga pamilya kasi manwa nga Jopel. So bangod yung mata sa mga stray dog nga ra. So rekara nga aksidente hay makaron nga mga agahon nagaton kara nga ginusisa kay gindagagot aron rekara nga biktima sa ospital rekara nga tag-iya it ayam hay wa tani nato nakita ina sa lugar kasi manwang Jopel pati man rekara nga ayam nga naging dahilan ita rekara nga aksidente. Samtang sa aton karang nga dugang nga balita, madinalagon man garon nga nadakpan no aton karang nga Altavas PNP, dahil karang nga or madiangkon garon nga gipatigayon aton karang nga Altavas PNP, dahil karang nga illegal nga pa first ball ita sang kagakingara matapos ni karon nga maaktuhan ni Mora nga illegal karon nga may ginaobra kas manwang Jopel kabiira gabiira na sa may barangay poblasyon ina sa Banwa It Altavas. Sa report, nasa yuran niya, rada ka nga lalaki, hay residente ra ita, barangay Manop, na sa Banwa ka It Altavas, saging kasakaroon niya anti-illegal gambling operation, ita itong nga Altavas PNP, ay nakumpiska, karang kita no ita karang ginapagbawal nga ni karon nga sugal sa karang gaki aga na recover karon do 100 pesos nga subscribe money aga ayan pa karon do 740 pesos man nga kwarta karang mga gamit karon kasi manwang Jopel aga mga numero karon ita pangalan numero ag mga pangalan pa karon mga tayador bingo shaker ag bingo chips kasi manwang Jopel samtang nakumpiska man dahil karang nga daywa pa ka mga sikit baboy nga kumbaga hay do pa premyo kasi manwang Jopel sa dahil karang pa fistball nga ginatawa first ball kasi manwang Jopel. Abo karon nag-obra gina-live rong raffle sa Facebook. Abo karon nag-obra ginabawal tayo ginadakop tagliron. Kasi illegal kasi manwang Jopel. Okay. May naani karon nga mga grocery, di ba? May mga bugas, kung ano-ano pa rong premyo sa paraffle. Dati ron ay taguwa pa na usor online, ginalunggong nang tatawag nga ron ho, no? Samtang may mga audience, ito ginahugog kung anong
numero ro magwa, no? Ag saan gin patayaan nga to, kung ay sino ang pangagan nito sa numerong habunot, dahon na dayon ito ron dinagaan. Hay rong style gut ang magkara, hayo na ito sa Facebook, gina raffle, no? Live gut ag maabo karon ni dating ni may kakilaga ako papi, no? May breed gin paraffle na online. May mga magkaro yun Ag kung papalapit lang rong Paskwa, may naga-paraffle lechon. Di ba? Napakaroon ka sa Manuang Jopel. Agarong bawal kagali. Pang Noche Buena package for ibang karon kung malapit lang rong Paskwa. Then karang nga nasabitan nga sugal abi kasi Manuang Jopel illegal in Maura kasi wa man Maura is permit no syempre hay may money involved abi kara kasi Manuang Jopel bukod sa mga pagkaon hay may mga kwarta pa karon nga included sa ronday karang nga sugal kas Jopel ay arang nga ni puspusan niya ni rong operation illegal gambling itatong yung mga kapulisan ay hago sa adlaw sunod-sunod rin yung report no nga may mga nasasakuting involved sa ronda yung illegal gambling na ginatawag. Sakop, tagali, ronda yung pa-first ball na nang ginatawag. Yes, Cas Jopel. Awareness, ha? So, matapos na karang nga operation nga na itaton karang nga makapulisan, hay gin dagaan na gin kasdiyan ay sa Antanas PNP. So, karang lalaki, samtang gibahaw man karon doon ng kaso nga pagbag sa Presidential Decree 1602 or Anti-Illegal Gambling Law nga ginasampa kontra sa karang akusado kasi Manuang Jopel. Do yun nagaling ani for awareness atong mga kasimanwa ha? Dagan ka mo? Halat inyong pinaraffle na sa online ag hasakuti tagali kamot atong mga kapulisan kagot gid kamot ugo. May iba gid abi kasi Manuang Jopel ay lantaran sa social media. May mga makaruyon. Oo, may mga private message pero kamat may nag-aabot nga ni kako na iwan man ako na ila mag-join sa mga makaruyon. Anong number man na imukas ay araman na may Noche Buena package nga iga-paraffle kami para sa pag-aabuton nga Paskwa pang Noche Buena. May mga magkaroon gito Yan bagantayan tara, no? Ag haron nga may nasampulan yun Aware lang bawal awareness is bawal. Man. Awareness nato sa mga kasimanwan naton kasi Manuang Jopel. Sang ka wanted man karon sa tong act of lasciviousness kasi Manuang Jopel hay ginaresto man itaton karang New Washington PNP. So arestado itaton karang makapulisan kahapon right agahon May 12 and sa may barangay Tambak New Washington dahil karang sang kalalaki nga wanted sa kaso karon nga act of lasciviousness. 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 So base sa report kahapon kusyang hapon right May 11 kasi Manuang Jopel nagpanaog ra na karon nga warrant of arrest no halin karon sa Municipal Circle Trial Court ag may criminal case number nga 3473-N ronday karang 37 anyos karang lalaki nga residente man din sa bitan karon nga lugar. May ginrekomenda ka na karon nga piyansa ro korte nga nagabalor sa 36,000 pesos para nga ni sa ana karon nga temporaryo nga kahilwayan. Sa aton karang update kiina aton karang tawagan aton karang New Washington PNP ay nakapiyansa gut ronday karang lalaki nga kasi Manuang Jopel no nagtao ko ni morat anang piyansa man para sa ana karon nga temporaryong kahilwayan kasi Manuang Jopel. Samtang sangka payagman karon rong nasunog no aga sangka kulungan man ita baboy ro nasunog di sa may barangay Humarap ina sa Banwa Itlabangan natabon day karang nasunog kasi Manuang Jopel ku adlaw para ita Lunes May 11 nga ana karang niya sige aywanan ita sunog ay nagabalor man sa 25,000 pesos kasi Manuang Jopel. So base sa initial assessment ita karang Bureau of Fire Protection Itbanga natabo or kumpisa day karang sunog tak na alas 3 hapon kuno sambitan karon nga adlaw may yapat ang nila nga 100 square meters kasi Manuang Jopel. So suno kay FO1 Ryan ay abisan madasi karon nagkalat na karang nga kanayo dahil nga ni onda karang nga payag high made of light materials sa imoratanan kasi Manuang Jopel ag nadamay pati nung dahil karang kulungan ita baboy ag may ginimaton karon kasi Manuang Jopel hay uwa ito ro mga alaga nga baboy ito sa pila karon naigtot abi karon nga sa bilo pagid katangkay. Okay. So wa man no ita alaga karon nga wamat na lechon ito sa pursot na sunog nga to. So that abi karon nga tag-iya hay
katatabod na kira nga sunog kay igot ay mo sa may mambog kasi taga mambog wala kira nga tag-iya it bagay so nasa 80% kita wala kira nga payag wala kira nga kulungan it baboy nga nasunog bago nag-abot ratan kira nga mga bumbero so firefighting matatandaran no may anda ko ang operation nagbuhay man dait 14 minutes kasi manuang Jopel bago karon na apular na kira nga sunog so padayon pa ro investigasyon itaton kira nga BSP ba nga sa insidente o sa dahilan ito na kira nga sunog ra kasi manuang Jopel. So sa atong magkaraga pagpanawag sa pinanatod ng mga municipal police station, sa atong karaga una nga distrito, atong karaga probinsya Itaklan hay matawtawhay ro pinanatod ng mga kabanwahanon niya kasi manuang Jopel sa atong karaga probinsya Itaklan. So right atong karaga mahatod nga balitaan maghalin sa atong karaga area of responsibility sa kay patrol with kasi manuang Jerome Lastimosa para sa patas kag may tagipusoong pagpanerbisyo publiko with Kasimanwang Jenny Lingano, ako man si Kasimanwang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko, palangga ko. Prangkahan Live Report! Nabatian natin si Kasimanwang Vanessa Paderes, no? Sa nakarang natipon ng mga report. 701 dugang rin natin kapag paramyaw sa mga taga-barangay Mabilo, Banwat, Kalibo ay haraguman rong concern nga sa transformer ang planong igabutang wala sa rondayang Kalibo Memorial Parks and Crematorio ay plano kung matabit atong LGU nga mag-operate rong portion nga ron, no? Kapin rong crematorium. Agrong 37.5 kVA nga transformer. Nga naka-certify urgent nga ni nga pagabakod. Sa nabuotang impormasyon, daw insufficient da. No, kung iga-cater na hayrong total no nga kagapad nga kinahanglan ng gidna sa lugar so this is only sa portion itarondo yung crematorium aniro matabo kung maging fully operational hindi man siguro abot od dekada ay hindi makasarang. Rondaya nga nga 37.5 kVA. Ani may mga nag-suhestyon no, nga kung butangan ay rumpang kalahatan yuta. Ako din di kung kita mag-gilinastos papauman-uman. Agharat nga ni rung paninggitan yung manitaton ng mga taga-barangay Mabilo. ECC Anay. Bago nyo i-insist gumando yun, ECC Anay. Rung usaping bugangan palengke. Ha ha ha. Agha-ha-ha pagit. Loko-loko send ka ton nga nag-send it picture. Guess what kuno? Palengke o bugangan? Palapong gating. Kita mo nakabutang ko ng Kalibo Public Market. Isuhan mo pang matsabugangan rong itsura. Ay, di ki magpinalapong. Agtunan ta. Yagi-yagi. No? Rung nagtuhaw sa rondayang regular session Sangguniang Bayan. Iya sa Banwat, Kalibo, kahapon ro andang
regular session, no? Agro mga ginistoryahan nga ni ay ag nagbuhay-buhay, no? Rung duyon nga transformer, no? Sa Kalibo Memorial Park and Crematorium na istoryahan man kahapon ng daya karang concern aton nga mga negosyante sa Kalibo Public Market na istoryahan man kahapon ag na-schedule rung pagtalakay sa rundaya karang CAFEB o kung Kalibo Ati-Atihan Festival Board Financial Report. Agrong ginatinguha nga update sa aton karang accounting department. It LGU Kalibo may kaang tanan sa ginahinyo it mga kabaranggayan nga certification. Sanda karang mga surplus sa budget. It mga nagtaliwan nga dag-on. Abahay presente gida kuno kahapon ito si Engineer Odonel Radislao. Sa regular session itaton karang Sangguniang Bayan. Ay hara, istoryahan ta. Engineer, good morning! Good morning po, Man Jofel. Istorya na naman tayo. Oo! Araw-araw na routine. Hindi man kita matatakan kara, and as time goes by, it became more interesting. It becomes more interesting, no? Aron gid aton nga katuyuan man, no, to inform the public kung ano ro mga nagakaganabo ay not all can attend sa regular session itaton nga Sangguniang Bayan. So din ro aton nga task, no, to inform the people, the public, the Kalibunhon kung ano ro mga nagtranspire. Well, anyway, so tama, engineer, nga may manok kauna ay batiguro tilaok. Ay, wag ginakot manok rito, kapitbahay rito, ho. Abo rito ang pangbugan, bukod at akon. Ay, good morning. Wala man ako hilig sa manok. Rakot ang hilig sa manok ay Jollibee nga manok. Lechon fried chicken. Lechon manok. Jokes, agado nga ron. Anyway, manginasal. Manginasal na manok. Gusto mo gid only rice, ha? Anyway, ito sa Suling Tapsideria, only rice man. Anyways, kahapon, grabe ako nurong session, kabuhay-buhay ta. Anong oras na natapos? Anong oras ka din nakauli? Ay, top notch siya yung session kahapon. Ano? They started at 1:30. 1:30, they adjourned at 5 minutes to 6. Aba, ay mga 6 gan ka mo nakagawa session hall doon? Oo, 6 o'clock. 6 o'clock. Ay mahayag pa man galing rong alas 6 makara, iba't arong mahayag. Iba't arong tiyempo, oo. Na-notice ko mata, ito ginatin ako since January pa. Bang Jopel, parang watang naka-absent, wag ginakot absent karon. Ako kung ako manahay, dapat tatawan tang it award. Resolution of commendation. Commendation. Dahil ako, ni-report ako dyan sa Kimo, tandang mga ginaobra to sa session, para ako nga press officer designate, itong bayan, unauthorized nga lang. Unauthorized spokesperson. Spokesperson, pasalamat sa takan, hindi siguro hindi na dapat doon mapalaya. Kaya man, kaya ko nag-explain sa publiko kung anong ginagawa. Wala naman silang, opo, isa pa pinaalam ko sa publiko kung anong nangyayari doon sa loob ng Sangguniang Bayan. Dapat nga silduhan yan. Siguro mag-request ako ng compensation. Mag-request ako ng sweldo.
Tapyasan andang sweldo ay kabahuman and portion tipunon para itaw kimo being an authorized spokesperson of the Sangguniang Bayan of Kalibo. Well, anyways, hey, alas 6 no, 5 minutes before 6 nag-adjourned dung session. And ano gidrong nagpagawig-gawig sa session kahapon? Ay, magawig kitang usapin may tagruyan garang transformer sa Bagilo. Kayong gidranda karong kuan. Pagkatapos, latong isang request man ni Mayor nga mag-conduct ang SB sa Bayan at Kalibo ng public hearing with regards tungkol doon sa purchase ng itong pyrolysis at thermolysis nga equipment dyan para sa basurahan. Dali lang. Hey, di ba nga ni forbidding na on May 18, no? Rung duyon nga machine. Ay amad gin request sa Sangguniang Bayan to conduct a public hearing. Ayaw aton galing nga Sangguniang Bayan. Hey, wangalit na nung ungan sa rondo yung proyekto. Maron nga ni paradox karon ng Jopel. Ano andang hambangon sa publiko? Naririnig natin na hellbent kita sa nang mag-purchase it do yung nga mga equipment do para sa basurahan. At may andawin nga ni pangad kuan ginainamba nga magbibid dyan, magbidab nansa. Yeah. Ganito ang nangyari. Okay. Medyo ng position ni Sangguniang Bayan, aman-mana kita aron mag-organize o mag-initiate ro yung panganong public hearing. Ito yun yung ginaisip ko man. Ay, mana ko ito kita sa public hearing, pangutanon kita kung ano rin yung mga equipment yan, ano ra function karon, ano mga details ba. Kaya man nagadat na isa, pati wata kadat na lungong dyan, ay mga technical na karundo involved nga, aman Sangguniang Bayan, taro, isungsong man. Isungsong man to, executive department, na humarap doon sa tawag, sumagot ng mga questions. Parang road dating is, kami taro inyo nga i-balandra ito sa gera, para gisawin kami sa sarili namong mantika. Doon daro sentimentong na ko doon, nasasagat ko doon sa kanilang diskusyon para silang punching bag. Ganun siguro yun. Punching bag. Anat ng initiative of executive, saan dapat doon mag-organize ngayon mga public hearing? At waman kita rito at narinig nga kung ano mga information tungkol dyan. Ay, mostly technical, mga equipment. Naguluhan man yan ako. Siguro, gulong-gulong marusang Sangguniang Bayan katuron. Ano? Kami rumakandak at public hearing, waan kami paghitoon sa proyekto ron nga ron. Kamot dapat una sa executive branch dong magpatigayon ni public hearing, kamot aron may inisyatibo, sunod do yung proyekto, do yung 400, 600 million, etc., whatever. Ay, ano man natin gagawin dito sa Sangguniang Bayan? May mga proposals, ibalik to. Ibalik to sa executive department. Delay to action. I-delay o ibalik kagad to sa executive ro yun ng issue. Parang delay yata ang kanilang naanahan i-delay or ibalik sa executive. Wasan da manahay ibalik ta ito with the recommendation nga kamot dapat ro magkandak it public hearing initiatibo aninyo ron what makaroyon. Pero bukod ng blunt ba may hambangan ibalik man to sa executive, pero hambangon man naton nga una man kita sa public hearing nga ron kung mahitabo ron. Ayun. So Sangguniang Bayan will participate but it's not on them to facilitate. It's not for them to facilitate.
not, bukod at It's ang not for them to spearhead. that should be made clear. It's not the SB that is initiating or organizing the public hearing. It's still the executive. Pero mayroon silang medyo palabok man na we will express our cooperation. We will be attending that same forum. Dapat. Doon gid man. And doon gid man no insakto, engineer, no? Ngerong executive rong mag-spearhead the public hearing. And our Sangguniang Bayan member should be present nga maging audience man agud sanda man ma-inform it mga plano ay they were not informed, there is no coordination ngayon maging audience lang man sanda ag mag-raise it question. Ito pa, mga sidelights na lang ito during the in the course ng kanilang debate dyan. Ay tumawag si Mayor Ribaldo to sa Iloilo. ENB yata. Ano nga nito? Environmental Management Bureau. Tama, ENB. Party DNR. Tumawag kay Mao. Okay. Oo, kung kuwan karon kung pwede nang siyempre sa ENB siguro tao magkandat go signal to, no? Oo naman. Kung pwede ro yung project nga ron. Kaya naman nga generate ni Kwento ni Mayor Ribaldo to sa session nga adat ang point of view so panindugan ta hindi ba napapasa haman anong dahilan? Why? Dahil may mga documents na dapat i-issue, certification, i-issue ng DOST, Department of Science and Technology. Opo. Kailangan man ang doon yung certificate. Kaya hindi man mag-issue daw DOST, ay wala man yan eh. Ngatuan, hindi man tama ro proseso. Kaya, bakit? Sa pagkaintindi ko, ay it's a no-go. Yung project nga ron, as far as ENB is concerned, o di na. Isa pa, kailangan mo ng DOST nga ron certification bago ka man mag-issue o DNR at ECC. Hay, doon. Hay, why is it nga may issue anang open for bidding on Monday? Kaya nga, yun nga ang question. Kaya narinig ko man from my sources nga, nagpunta nga daw yung mga members ng BAC ito si Lilo. Siguro for instruction, for clarification, o kung ano. Gali. BAC, THC, ano yan? An award Bids and Awards Committee, Ito sada siguro. So, baka negative ang kanilang result. So, so do yun, ano to, during the session, nagtawag si SB Ribaldo o prior? Opo, live. Talaga. Nag-mention pa na may ato man ang nakontakto sa Leilo. EMB. Ay tumawag actually, man. Tama man tumawag man, nag-call back. Ag nag-inform kay Kwan doon, kay Mayor Ribaldo, naroon doon. Kimana yun, rangkada, kuwan ay walang DOST nga ron nga requirement, hindi nila na-comply. Isa nga pa. Guys, pinag-uusapan natin mag-acquire tayo ng mga equipment na yan, worth 110, 115, yeah. 115. First phase pa lang doon, ha? Pero, hambang man ni Mayor Ribaldo, rin ay parang initial down payment. Mayroon pa ng forthcoming worth 400 That's correct. million. So, abot na karong kwarta, mauyang lustay, mauyang ron, ikuan, agro. What is so, dito man? Ridiculous dito sa transaction nito. We're thinking of buying mga ring equipment. The total value is 400 plus. Butang na natin sobrang kalahating 400 billion. Sobrang kalahating billion. But everybody is in the dark. What is that?
what are those equipment that we are buying? Hindi nila alam ang details yan. What is it capable of, performing? Will it work? Ang naobserbahan ko dito sa Kalibo po, Bang Jofer, gabi din nakay at sanda, hindi mo na sila nagtatanong muna, hindi mo na sila nagkakandak ng research, ma'am. Research. Feasibility study. And feasibility study. Yeah, and rung anong term gamiton da karao? Rung makahagadlok pa nga ni karon engineer. Hay i-purchase that huge amount of money from utang sa bangko, no? And if it not immediately generate income, no, nga magsugod sa aton nga kaban, hay gabili na yad at tubo ag utang interest sa bangko karon nga hindi man mapa-operate. Ayun, may time gap ron nga umpisa ko yung proyekto, may time gap ron nga hindi pa productive rin mo nga ng project. So hindi naman kagagad pag-operate mo gagi, balik gagi, first year mo pa yan, nagbinalik kundi mong investment. Hay harang ni rong flashback gilang kakunda yun karon. During my interview with Municipal Treasurer Ray Villaruel, he mentioned nga rong first phase nga ron worth 115 million pesos will be operational. No? Do you know nga naghambay ka to? And personally, I doubted it. No, nga magiging operational ron. Mapati ang ako, ay to see is to believe. No? Pero kung nagapinuril, no, rong municipal treasurer, nga magiging operational doon, first to face pa lang 115 million pesos worth, ay hugaton ta, no, kung matuod gid, pero kung non-operational ag gumastos it makaron ka bahol, ag kung hinunugo man makalikom it pondo o makautang, no, para sa second phase, third phase, in your face, nga magiging tenga malangrong machine nga ron, ay madugang ro atong kaukob-ukob. Ito pa, Bang Joper, the project is billed as waste to energy. Yun ang pag interviewing ko mga opisyalis dyan, ano na yan ang pakulo ninyo. Ay manay, waste to energy, yan. Meaning na sunugin mo man na say, that is essentially what that equipment is for. Burn yung kwan mo, yung mga basura yan, yung residual na basura, at burn, kay convert mo sa energy. Nga meaning, pag convert mo sa energy, datong heat nga ma-generate sa pag-burn, ay maibaligya mo ro kwan. Resulta ko yung sistema mo. Sinunog mo, i-transform mo yung heat energy into a new form of energy, which is usually electrical energy. That is the commodity you can sell. Ay basi kung i-convert nanda into a gasoline. Bukod at gasoline, pagka-explain kang karon, wanganit klaro kung ano energy. Na-mention man yung gasoline o oil, pero hindi pa yan sigurado. Gasoline ba? Basta biglang ba ito oil nga guwan, ag may gas. Para continuous ro yung process of burning. Nagkakaman na to. Once you initiated yung burning process dyan sa imong ngarong aparato, so equipment, ay siyempre, sustainable yun. Sige kang sinunog dyan. You don't need yung pang byproduct as a result ng burning mo ng basura, like oil o gasoline. Hindi man nila ma-describe kung oil, gasoline o gas nga, para ma-sustain mo yung process karon nga pagsunog. Ay paalin niya ni engineer ay wa man it maka-explain, no, from the department heads. Sa MIDO dapat very well informed sanda with the information, no, and other department concerned. Nga kung mangutana kita, isang tanong isang sagot.
consistent sila kung ano rong process, no? Itarundo yung machine. Hay kung kutanon mo sanda mismo hay hindi makasabat. Duda man sanda kung ano rong magiging epekto. Kung ano magiging resulta. Iyan ang malagim na parte ng Jopel. Those people who are doing the buying, they don't know anything about yung ano yung binibili nila. Wala bang backup ng research? Wala kang nag-inquire ka man, nag-research ka. Karami-raming information you can get from the internet. Mag-meeting ani Abisanda, no? Sa executive branch. Mag-meeting ani kamo, gi-inform ninyo rin yung mga department concern. No, nga makaraya rong epekto karon no, daya rong mapuproduce karon no, daya rong proseso karon ho. Agoy kung saan na pangutano na matsambukon man sandat lipong wa man kasayo dit magiging proseso. Ay wag din yan pagkasayo. Ay ano yung ay basi nga ni bisan the higher authority cannot explain it to them. Basi wa man nimo nga need full knowledge karon, basta lang ani mabakay. Ay, iyon nga na inam kung hamang gabi na kay kita, hindi natin alam kung ano yung ginabakay natin. Ay, napakabubo naman natin. Ikaw ba, Joseph? Baka alam nila. Hindi mo alam kung baka paano alam nila. Gamitin yan, saan mo gagamitin yan? Engineer, baka may alam sila in general perspective lang, not the detailed one. And okay yun kandaron. Oo, may general perspective. Hindi mo ba na naalala ng Jopel? Small knowledge is a dangerous thing. Correct. Do yun gid small knowledge is a dangerous thing. That's correct, engineer. Ayun ang mag-apply na mga quotation o sayings na yan. Small knowledge is a very dangerous thing. Yes. Siguro may nakaputik sa kanda nga kaya mana aton nga kuan dato nga baklon nga equipment ay para yan sa basura, pero hindi ta sila usay patat information data tungkol dyan at maraming sources at kung Diyos me naman karami naman silang personnel dyan i-assign mo sa bilog karon na magkanda ka ng intensive research tungkol sa bagay na ito bago tayo dito sumaguba. Agarat agani karong hundreds of millions of pesos dyan ang involved. Rulo malabas na gani ng Jopel. Wa na kita ianay gapangutan na research bago ka sumimpan doon sa imong gustong sa ato yatang assessment personal. What's it lang yaabot ba ta kung mag-fail mo to mag-project karon nagasusan mo billions of pesos. Basta mabubugat na rin mong kopit. Ay, haron gilangan ni mandung reaction man itatong yung mga kasimanwa. Ay, hasta mo lang man yan. Ano mataka? Sino, bakit ako man nakaroon kabaya dahil munisipyo ba tayo kwanton sa utang, nakalubog sa utang to sa mga bangko. Agi sila pa, Mang Joseph. Hindi ba bago mag-grant from the bangko? Sabi ako, may project ako, lalapit na sa bangko, bangko, utang ko sa inyo, may project ako nito, may feasibility study ako dito, ano financial analysis, nakikita ko ng limpak-limpak na pera dito, mababayaran ko utang sa inyo. Ano bangko nag-require ba feasibility study na? Hindi ba normal ka sa bangko, bago ka pa utangin, may technical sandarong, mga personnel, nga kung tungkol sa kung ano ginautang mo nga ron, saan mo gagamitin yun mayroon sandarong technical mga personnel nga atanawan kung viable ba yung project na yan o hindi, kalabuso. Ay bangko pinautang ay bubo mong bangko yon. Aman bangko mat Pilipinas yung mga lintok na bangko yung nagapautang mag-joker. Ay naman akong malugi basta nakwartahan yun ako mga proponent. Siguro man sa bangko, nilagay ka man. Business first. Oo. Ito yung mataranda ko ron. Manglakan ng bangko. Ay kung legitimate kang bangko, pag tunay kang bangko, respected ka, respectable kang bangko,
hindi ka mag-release, ipautang mong hindi mo alam ang kahinatnan. The capacity to pay, do yun dung Opo, unang-una viability ng project. Oo, ay nakita na natin yan noon. Maraming example dyan, utang kasability, utang land bank. Pagkatapos, ako nangutang, nakuha ko taro pera, ay nakakulateral man nga ni karon na imong project, hindi po ba? Nakakulateral karon imong mang project. Ay, do yun, pabayaan mong lumubog. Basit na nga ni Lumubog sa matabo na sa kumuno yung uli. project mo. Hatakon na tad bangko. Ay, iwanan mo. Iwanan mo. Iabando mo yung project. Eh, nakuha mo sa kwarta bangko. May collateral ka mo yung project mo. Eh, hindi. Ano tawag karon? Anang embargohon ng bangko yung project mo. Anong project mo ay kalaboso? Na, ano po? wala mo pakinabang ng bangko. Ay, hindi, walang... Hindi man, di ba nagyay kalaboso ng negosyo mo? Nagugta lang, puslan ka to. The structure eh, what po? Ay, baligya. Ay, baligya mo rin sa sino ka bakay? Ay, kung rumasin ka to, ay, paano mo baligya rumasin ka to? Sino mo bakay? Ano to, ipakilo mo sa junk shop? Ay, who is left with the empty bag? Bakit? Gobyerno. Gobyerno. Ay, who cares? It's government money. Government can print money. Not hard-earned money by those individuals spending it. Gosh. Gosh. Ay, So, dali, balikan yun ko lang. Balikan ko rung pagtawag ni SB Rima Ribaldo sa EMB. Ito nga ni nga, rung sabat ka na, ay, hindi ron ma-push through, no? Agad-agad, ay may mga requirements pa karong needed, no? Certification from the DOST. Certification. DOA yan. Dead on arrival yan. DOST certification and all, no? Hey, why insisting, no, to have a public hearing, to have a bidding, kung doon dong sabat EMB, no? Dahil they did not think about holding yung public hearing. But ngayon, medyo Araw man kita, base for compliance guman doon, like sa natabo sa Mabilo. No, bangod they are applying for ECC. Oo, and one of the requirements to comply needs to be comply to have ECC is a public hearing. Ngayon for compliance na lang. Requirements yan, public hearing. No? Especially yung project mo involving huge amount of money. Yeah, engineer, rung nagiging pattern nga ni Kara, no? Bukod niya nga ni it local, even national. Rung public hearing is just for compliance. Regardless the result of public hearing, kung positive or negative, as long as they conducted the public hearing, ay gina-consider gut anandaron nga compliant na sila. No? Walang daging na ay nag-hold ka ng public hearing. But if the outcome of the public hearing is negative, the public, the people concerned say no to your project, ay idiretso mo yung project mo. Ay, do yun rung nagkakanabo magkaroon sa Mabilo. No, that's the same scenario. Una sa Kalibo Memorial Park and Crematorium, they rung Office of the Mayor, the executive branch, ay may urgent request sa legislative body, no? Sa pag-purchase kung dayang 37.5 kVA transformer, no? Hay, di ba, nakutana mo nga ni karon si Engineer Emerson, no? Nga, hamad ginatalakay rondo yung transformer ay abo nga uwa na ila, no? Nag-oppose nga mga residente sa Mabilo ay sabat malanghin nakakandak na public hearing. Hay, ano nga ni naging result at public hearing? Ay, sinakot ko ba kay Emerson? Makot. Public hearing, makot to. Pagad to doon kayo wala to doon. Sabihin natin, assuming na public hearing. Ay, ano makot do response si tao to sa Mabilo ay no. No. Hay, sayod bagat sang gunayang bayan doon. Touch baga nandaron do yun nga result it the public hearing during the discussion it rondaya karang urgent request si transformer? No.
Ito gali, may balita ko. De, pinag-usapan yung transformer sa Mabilong aron. Nag-commit do SB sa Gudang Bayan na mag-site visit sanda sa Mabilo at sa Bilog pa. Sa Bilog, Daywara. Mag-site. Palengke pala. Jesus, nakalimutan ko pala palengke. Mag-site visit sila palengke at Mabilo on the same day under prior agreement. So, una nilang agreement ay kunta ikandak nila yan sa Webes. Yung Webes, ano kita makaroon? Netflix? Yeah, tomorrow Webes na. Tomorrow, nag-schedule sila na sa Webes, mag-site visit tayo sa Mabilo at sa palengke. Okay. Galing sa pag-adjourn nito nga to, ay nagbagwan nag-isip. Pero magtandak pa rin sa site visit. Monday, next week. Kaya kayong Mabilo, inyo sinong salubungin ninyo doon do SB. Kape na agpandisal. Paumin ninyo merienda, ag-placard, sinakatakot-takot, namaton, inyong arong kuan, inyong arong, ano yung kuan. Ay, yan ang unang gagawin ng kanang crematorium, sunugin niyang sarili niyang crematorium. Natagbuan lang maganda kayo dyan, Mabilo. They're going there in full force on Monday. Ito man sa palengke, site visit Monday man. So they're going to do those two chores manami ra, engineer. in one day. Manami ra, kasi they will tackle the issue, no? With regards sa Kalibo Public Market on Tuesday. Ngani, they will conduct a site visit on Monday para manami rong discussion sa Tuesday, the following day. Opo. Agro mga negosyante, informan ka raro mga negosyante to join them for the site visit sa Kalibo Public Market or uwa na o basi ko may andam Antay kung decision doon sa I don't know, they're going to take that basi ko may mga communication inform nila doon to mga opisyalis man sa yung mga opo nga maabot kami dyan ganitong oras o kundi tumawag sa Sangguniang Bayan to clarify and to advocate know exactly what time they're going to make an appearance doon sa palengke at sa so sa Mabilo. Basta day is Monday. So wala man silang minention kung anong oras sila doon magpunta. Okay. Ay so daw yan doon. So tanong natin Sandaron kung what time. At yan, balikan natin yung Mabilo ha. Okay. Because that consume a lot of time sa kanilang debate doon. Transformer gidang ra. Sige. Okay. So transformer, they ginimbita is Bureau Engineering. Okay. Waman doon si Amalia, may yata balikan tarong chronology of the event. Una nga itong session, missing in action, mga resource person nga. So, the Sangguniang Bayan decided to conduct another hearing or session, sa next session, hay imbitahan sanda agud ma-tackle on daya karang issue. No? And then, yesterday, sino nag-appear sa mga resource person? Bali, dalawa sila. Isa, si Engineer Marte, yung municipal electrician natin. Pinag-usapan transformer, kuryente. Dapat. So, his presence there is dapat mandatory gimata. Actually, sa bilog pa, nga nag-agtod doon, ay yung representative ng budget office. Okay. So, patawag abi, sa dati matanandang resource person nga itong walang nangyari, ay may nagdagdag silang dalawa pa. So yung sa treasurer at yung budget office. Okay. No? Wala nag-appear, no representative from the treasury department. Sa budget, may pinadala sila doon nga isang personnel nila, pero wala namang na-contribute. Dahil tanong sa kanya, ay pinag-usapan do pera, magkano lang naibayad sa kontraktor. Gusto malaman ng SB. Ay gusto malaman ng SB, baka bayad na siguro, naubos na yung kwan.
contract price, na ibayad nila. Sa At what Sinda, at performance. sa Sinda, kad sa crematorium? Opo, yung transformer nga. Transformer. Okay. Opo. Kung Kaya nga, may doon- na-release na fund, so ano sabat it budget? Walang naaw. Basta, ratulad ay, bana nakakalab, takuro yung ano yung na question card, ay treasury. Karon nyo man. Treasurer. Duyin nyo man kita. Accounting. Accounting at treasurer. Okay. Accounting pa nga ni, tinatawag yan yung accounting nung, ano to, naalala ko, Ipasa accounting naman yan, doon. isa, mga extra nga tinatawag sa ganit kahapon na sesyon. Wala man Gina-expect ko tong tabiron, representative. gina-expect ko tabiron engineer, mga question nga mga nire-raise, there is no direct answer. I-forward malang man dayon kung siin nga ahensya or departamento nga sandaro makasabat. Makaruyon na tapirmiron, no? Rong absent gida pamandayon nga department, ay sandarong dapat nga magsabat. Makaruyon gilat may missing link gilat and I assume nga dayang si Engineer Danny Marte ay ito imaw present ay municipal electrical engineer ta imaw hay nasabat mat ananatanan rong concern sa rondo yung transformer. Opo. Ay, ano ba na rin? Simple mo lang ang question. Ano rin transformer ng 37.5? Ano ang masakaran-karan? Acceptable ba yan sa munisipyo? Kung pinag-uusapan niya yung present nga development dyan, yung crematorium at datong area nga itong sangkurot malang nga tinambak, nga may mga Memorial nito doon, Park. do yung Memorial Park. Kung doon yun ay okay, walang problema. Okay. Ay, saan at nag-isip sa Grand Bayan ay, kung doon yun, ay hindi pa man natapos kung nga ron, ay kapiranggot pa lang ron nag-develop. Akala mo, the total area para dyan sa cemetery na yan is 3.7 hectares. Wala nang area na develop, sa tingin ko lang, eyeball estimate ko balata, mga 3,000 to 4,000 square meters. Compare mo 4,000 square meters sa 3.7 hectares. So meaning, di kapiranggot. Yun, so meaning engineer, the 37.5 kVA nga transformer, hayron mag-cater yang the capacity, hayron do yung nasa tansya mo nga nasa 3,000 to 4,000 square meter. Opo. At yung crematorium. Nga existing structure. Opo. So kung ma-develop na yan, existing structure, so kung ma-develop na yan fully, insufficient do yung 37.5 kVA transformer. Opo. Dahil nag-inquire do sa ng bayan ay 3.7 hectares yan. At may hinambay yata iwan ko, engineering man yata nagambay, nga 98% complete yung project. What do you mean 98%? Develop mo yung 3.7 hectares, 98% doon na develop lang. Pero remaining nga undeveloped ay 2%, ay mga idiot. Ay, sorry sa term. Diyos, hindi naman mo. Ay, so sorry, Joseph. Ay, doon kita nga ni 98. So what, 98% kuno? Hay base kung rong anat ang assessment yang because of sa pag-backfilling, no? Ay 98% na yung natambakan. Wa pa nga na kabisita man kung hindi nga ni Mang Jopel. Tambak Doon na-develop, hindi bago ka makaubrat kung anong structure dyan sa ground, itambakan mo, anay fish pond dyan, tubig dyan, na nakapuka-puka pa tong banglo siguro to, puyo. And that is, fish pond, di ba? Fish pond. Pero let's make a clear picture sa aton ng mga tagpagamati. Ano ro hambay nga 98% accomplished? I do yun doon. Yung understanding, as far as the SB is concerned, yung kanilang understanding dyan sa sitwasyon dyan, 98% complete, accomplished, according to the engineering department. I think, for me,
siguro gino-refer na lang rong first phase it project nga 98% na ang first phase. Pero kung hambaw na ng the total land area, the structure is already 98% accomplished, I beg to disagree. Ay, obvious naman. You don't have to beg. you could insist to this. I am insisting. I am insisting. Ikaw pa maglumuhod sa kanilang naniwala ko sa inyo. Makaroon tabi ako para sa aton ng mga negosyante sa Kalibo Public Market, sandaw tar nagpakitluoy. Kita mo ron. Ay, maliskad kuwan. Kaya ito ang aton ginahinambay perbe. Walang coordination among the various departments dyan sa munisipyo. The left hand doesn't know what the right hand is doing and vice versa. Do you permit? Walang coordination. No coordination. Walang research kung anong mga ginainuba mo. No research. Bago you take the plunge naman. So there is you do some misinformation. Basic, essential research. Maski anong gagawin mo dyan, dapat may research ka. Ay, kulang kang backup ng research. Ay sagot mo kung may magtanong sa'yo. Kaya nga ni engineer, medyo sa mga session nga mga invited o mga departments from executive branch, no? Pag may session sa plenary, dayang mga concern, pero milat anang hausaw, no? What at bukod abagat rugi na expect ba naton nga mabusisi matalinong talakayan, no, nga may research kang i-present explaining it to the plenary para sandaman hay mapating magiging effective ron tayong project, no? Kugang ba sa mga makaroyon nga mga process, no? Ay bahala lata si executive basta ma-send yung urgent request na kinyo, action ninyo ron, and then i-implement na nila, tapos matabo dayon after a couple of months or a year, saka umadayin sa na magbagasugan, ngarong project hay palpak, rong project white elephant, no, nga na hambangon malang mandayot executive, nag-agi man nun sa proseso, nag-agi man rong kinyo, doon ba gilang pauman-uman rong nagakanganabo, observe mo man doon. Pero napansin ko kahapon sa nag-reaction to sa gina-request it mayor hay medyo nag-exhibit yun sa diet resistance. And well, engineer, we've observed it many times, no? Rung doon nga may resistance, pero hindi naman nagiging consistent. So this time, una-uman kita ron sa bantay guman, no? Ag sa pagsugid sa aton nga mga kasimanwa, kung consistent gid, no? Nga nagapangusisa aro aton nga miyembot konseho. Kaya nainis na rin. Na-understand ko man na nag-build up manandang opposition dyan. Hindi ba what Lola wants, Lola gets? Sa English, may quotation na ganyan. Ay, very subservient. Sa observation na very subservient to SB sa wishes o demands. Pero kahapon, iba. Executive. Pero kahapon, example. Mayroong urgent request na naggaling sa office it mayor. Nalimutan ko kung ano yung urgent request. Nga, kahapon yun, it hapon man. Kinpadaga it munisipyo. Ito sa SB. Urgent. Higit sa lakay yagi. Lakay yagi, ang bayan ni Philip ay urgent request from the mayor's office. Akalain mo, sabihin bang urgent request, hindi mo talian, pagkaralan mo na kung ano yung urgent request. Immediate, you're required to take immediate action kaagad. Kasi urgent. Na-receive mo, late afternoon namin man, na-receive mo, may urgent request na. Kaagad, i-actionan mo kaagad. Ano? Mga nahambal ko, so very subservient man to SB. Ganun lang nangyari. Pero kahapon, sinabi nila, ano na nakita ka rito mag-initiate it? Kung nga ron, public hearing, proyekto ka na ron is executed.
Saan na tama na rin magmaniobra? Oh, kita mo. Okay, yeah. Hey, sige, for to end this conversation today, what happened? Ano rong desisyon ito sa Sangguniang Bayan sa rundo yung transformer? Request Parang granted? Delay. Wala mo na. Delay. Wala mo na. Maraming questions. Ha? Okay. Maraming questions emanating from DSB. Hindi wala silang concrete na action to take. Kundi, i-delay na, i-defer. So yung issue. So maabo pang pangutana rung kinahangang masabat, no? So request is not granted yet. Wala munang bakun nga transformer for now. Hindi marami pang usisa. Mabisita pa sanda ito sa Lunes. Kita mo, nag-schedule sila site visit sa Mabilo, site visit sa Palengke. Dahil maraming questions na unanswered. Akamo dahil, wala nga. It is, sambagon mo, ramdang nga rin mga ginaubra ro, mga proyekto na clear as mud in your day. Clear as mud. Ito madali. Ay matatapos sa programa mo. Hindi, bro, contractor, wamat pinadagan. Gunggong talaga yung contractor na yan. Kaya, nagpuputo ang butsi ni Mayor Ribaldo. At ano pa, may revelation pa si Mayor Ribaldo. Ano daw? Gusto ko masayran. The same AC9 na contractor, iwatsan da attend sa someone o sa invitation yung mana. Report to sa Sangguniang Bayan, ginakatawag ka na several times, parang 3 beses yung yata nga rinig ko. Nga, ginapatawag ka na, wala sa nag-appeal doon. Malisod siguro mag-attend ay hindi ka makasabat sa pangutana. So ano natabo? Ito daw importante, my Joper. Royo nga rong contractor sa transformer, according to Mayor Ribaldo, is the same contractor selling the idea that Calibo, LGU should buy yung pyrolysis, thermolysis. Sila man, supplier. Sino ra ang contractor? Iwan ko, hindi ko mahaba ang kumpanya. Pero yung person dyan, ang narinig ko lang, a certain Raimundo. Siya ang attorney, in fact, na yung kumpanya na yan. Buwisit na kumpanya yan, justified man, ang expected man, na magkanon ng ganyan, ang reaksyon ni Mayor Ribaldo, ay pirang beses siya na ginatinawag, anong nasa pakaro sa Sangguniang Bayan, kung ako sa Sangguniang Bayan, ipain kong bungkong na mga dali lang. Dali lang. Sorry sa term. Anyways, do yun man, engineerong nagiging sa iyo tawaron no? Uwamanit mga kontraktor nga rang kung imbitahan nito sa Sangguniang Bayan ay nagapakita interest to attend, no? Ito lahat sanda permi hashtag ito sanda sa executive branch. Once na nagpanaog sa legislative branch, no? Oo, doon niya tapirme. Ginaisnab gat anandaro aton nga konseho, no? Ay kabay pa Kung ako sa Sangguniang Bayan, ay wala mang police powers sa Sangguniang Bayan, wala tagyan isang darong anong power ka magsabting natin, ano? Oo, site in contempt. Ako sugatan ko ang the boss at socios ang vehement nga mga adjectives, gamitin ko saan sulat nga ron para sa mga kontraktor ng mga buwise. Teka lang. Sige. Engineer, thank you good. Kung abos yung itat oras. Thank you. Thank you so much sa mga time and you have a great day ahead. Ayan. Alas
7:54 na, 7:54. Good morning, ararot mga taga Mabilo, Kalibo. Good morning, kas. Ongoing na gali. Do investigation at EMB sa crematorium. Waiting na lang kami sa result. Nag-agto sanda idto kuno ku April 30. Hay ongoing pa kuno. Ongoing rung investigation it the EMB, DENR, EMB, Environmental Management Bureau as per request idaya nga mga residente una sa Barangay Mabilo, Kalibo. Sayud bagay taton nga taga Sangguniang Bayan daya nga ra ay ma-site visit sanda rin on Monday, May 18. Ag naga-imbestiga man gali rong EMB 6. Suno sa request itron daya karanga mga residente una sa may Mabilo, Kalibo. Ag ginahugat-hugat mananda rong magiging resulta. Kuron daya karanga investigation. It EMB 6 ayun. Mahara, pangutana, asko lang kasama do SB ru nagpasimuno it public consultation sa waste to energy ay una man si Doktor Taglisi. Basi kung doctor in philosophy, I don't know. Ray Villaruel gali nga author Colon nga ron. Mr. Ray Villaruel. Basi typographical error da. Imbis Mr. hay DR lat emo. Mr. Ray Villaruel. How true nga ikaw rong author kurong duyong loan. Siyempre, imarong municipal treasurer no? Imarong nga nag-justify ka ra ito rong author ko loan. Itron duyong pyrolysis, thermolysis machine. Ay ginabantayan ko ra Mr. Ray Villaruel, rong hambay mo ay recorded to sa aton nga live interview. Nga rong phase 1 nga ron worth 115 million. Ay magiging operational na. Pag hindi ron matabo, maghunos dili ka. Pag ha-purchase o naghabutang unag matingga malang. Taliwas sa ing sugid sa interview ta magiging operational doon. Bantayan mo lang. Action sa energy. Dahil hindi kapasar rubak dahil uwa it the Environmental Technology Verification Certificate from DOST agdo alternate hay SB consultation and resolution hambay nga ni SB Marte ubrahon amana kita nga dapayan agay. Aduyon agali. Kaya ginapakandak kamot public consultation. Agud makakame up kamot resolution. Ay duyon rong alternative. Sa missing requirement it executive nga Environmental Technology Verification Certificate from DOST. Aba, may plan B. Agrong plan B, ubrahon kamong dapayan. Suno kay SB Ronald Marte Aragoy. Ay according sa budget representative na obligagon ko no ro 65 million sa accounting ag sa treasurer
ang i-release rong duyong pondo 65 million. Sa report nga rat engineering, klaruhon naman niya nira nga 98% kuno. It's 65 million. Ro nakaungon. Itrong duyong crematorium, meaning at rong ginahambay kay na ni Engineer Radislao nga 98% na daw rong completion. Ay ron daya galing nga 98% Engineer Radislao. Ay rong 98%, it's 65 million. 98% na itpondo rong nagamit sa rong duyong crematorium. Sa mga mayado na sa math, pilarong 98%, it's 65 million. Pag-loan ka ron. Nga i-purchase on yung gugta. Ma-recall ko man doon. Hamba ni Mr. Ray Villaruel ka to, hay may ROI, o return of investment gun. Rong simenteryo. Mau man doon, Rwanda, nga explanation sa COA. Hay siin rong ROI niyong ginatawag. Ara gina-insist niyo rong transformer. Agud maka-operate. Agud may ROI. Ay kabuhay utarong ROI nga rong ginasugid nyo. Wala man sa gihapon. Puro utang kasi manwang lanihat na ka. Anong bikatang man? Para yang mabuo andang kupit tapos kung palpakro proyekto ay masig balikwas ang maghinipos palibanaw rayon alimakas. Kasi manong lani hatanaka, good morning kay Coach Roland Inaudito, Raus Nemis Inaudito. Coach, good morning. First time na kunoya sa akon nga show. Thank you, Coach, and happy listening. Ingat, dahan ka mo sa biyahe niyo, hindi na pa Iloilo. Kay Kasimanwang Lizel, Tempura sa Tambong, good morning Lizel. Kasimanwang Jeline Langga sa Hawilita ngalan. Ninong Vin, salamat gid. Sa tanan-tanan nga nakatutok aton makaroon. Saan ka dali karaya tomorrow again. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasi Manwang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manwang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manwang Jofel, sumbungan ng bayan. Kasi Manwang Jofel, aksyon agad. Aksyon sa Energy. Prangkahan. Sa gamad kita sa aton nga mga ningin kagbay sa pagkatod balita sa Kite Patrol. Ginamanihar naman karang navigator kasi manwang Jerome Lastimosa. Nagkatod balita kasi manwang Vanessa Paderes. Rakaman nga partner tech Chief Noriel Pastrana. Overall supervision. Amon karang pinalanggang CEO kasi manwang Apple Zaraspe III. Sa Energy. Para sa patas ang may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko. Kasi manwang Jofel Perucho magpusaw po at Energy FM Kalibo. Kasi manwa ko, palangga ko. Prangkahan.